ang mabuting balita. Tayo po lahat ay sama-sama to share the good news, the goodness, the unconditional love of God. Ang walang yaya ng Panginoon, ang kanyang walang kondisyon na pag-ibig. Okay po ba? Kaya lahat na tayo gagamit. Amen. Who we are. Hindi yung kung ano yung gusto natin. Kundi yung ano ang plano kalooban ng Diyos para sa atin. Okay ba? Yan po ay madidiscover natin patuloy sa kanyang mga salita. So let us continue yung ating pong napag-usapan last December 31. At ito po ay napakahalaga. Eventually, ito po ay pursue natin this coming convention natin sa April 1 hanggang sa April 2 sa Baguio. Ang ating tema sa buong taon ay In Christ Alone. In Christ alone. Tanging si Kristo lang. Wala nang iba. Period. Ano ba? So wala nang tayong iba na pwedeng mapagkukunan ang lahat ng bagay. Material, physical, spiritual. God is everything. Christ alone. Christ, in Christ alone. Kaya inilig po na tayo po huwag mag-absent. Amen. Every Sunday. This is very foundational, very important. At para po maging makakatuhanan ang tema natin sa buong taon in Christ alone, yung ating first quarter ay pinamagatan kong His Word our life. Ang kanyang salita ang siyang ating buhay. So kung ating pong makikita sa mensahe po ng Panginoon mula ng 31 at ngayong gawin ko umabot ito, makikita po natin na mababalansi po ang lahat ng bahay. Na kung saan ay kung Christ alone, paano na yung material needs ko, paano yung physical needs ko. So dito po sa ating pag-aaral, little by little, precept upon precept. Kaya ating pong may appreciate ng gusto that God is everything to us. Maraming panahon, maraming taon na tayo po ay confuse. Hindi natin nababalansin na maayos kung paano tayo mamuhay bilang Kristiyano at bilang nasa trabaho, nasa eskwelahan, saan man tayo ba? Na para bagang ang pagiging Kristiyano natin ay nandito lang sa apat na sulok ng iglesia. But today, as we move on little by little, na kung saan ang pag-aaral natin ay hindi lang po one time, kundi kailangan ito po ay tuloy-tuloy. Kaya kapag namimiss natin ang isang bagay, maraming bagay na nawawala po sa. So let us now treasure the Word of God. Natin pong pagyamanin ang salita ng Panginoon higit sa ginto. Yan ang sinasabi ng Biblia. Higit pa sa pilak ang salita ng Panginoon. Kaya, His Word, our life. Ang kanyang salita, ang siyang ating maging buhay. At ang si Kristo lamang ang lahat-lahat sa buhay. Kaya po sa John chapter 6 verse 63, sabi niya, it is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I spoken to you are spirit and life. So ang Espiritu po ang nagbibigay buhay. Kung paano po ang halaman at ang lupa ay kailangan silang mag-combine. Para sa ganun po, ang halaman o ang puno ay mabuhay ng gusto. Okay po ba? Pero kung ang halaman ay hindi mo siya nakaugnay sa lupa, pwede rin siya mabuhay.
pero hindi siya nakakapanatili. Okay ba? Hindi siya makakapag-survive dahil he cannot sustain, hindi niya masusustain ang kanyang sarili dahil ang kanyang source of life ay ang lupa. Are you there? The source of life ng isang puno ay nasa lupa. Ganun din ang isda. He can live without the ocean. No, without he or she can live, no, yung isda na babae o lalaki na kahit wala siya sa ocean, in the ocean or in the sea. Pwede siya mabuhay sa timba, sa aquarium. Pero hindi yun ang source of life niya. Pasamantala na pwede siya mabuhay. Kaya po, kailangan niya ang dagat ng karagatan. Yun ang kanyang source of life. That's why our life, no, can be sustainable. Ang buhay natin ay magiging sustainable if we are always abiding in the Spirit. Because the Spirit gives life. Okay? Without the Spirit, there is no life. Okay? Nandiyan mo tayo. Okay? So tayo po ay katawang lupa. Tayo may kaluluwa ng linikha ng Diyos. But ang nagbigay buhay sa atin ay ang spiritual. Ano ba? When God breathed, He gives us the Spirit. That's why tayo ay naging buhay. Okay? Amen. So we are spiritual being actually. No? With soul and living in the body. Okay. Kaya po, ang mga salita ng Diyos, ang siyang buhay natin dahil ang salita ng Diyos ay Spirit. Amen? And they are life. So the Word of God that I spoken to you, sabi nga po ng Panginoon, ay spiritual at buhay. So, sa mamamagitan ng kanyang mga salita, ang spiritual na Diyos, ang spirito, o ang spiritual na Diyos, ang Diyos ay Spirit, we can communicate to God, tayo ay makakapag-ugnay sa Diyos sa mamamagitan ng spiritual dahil ang Diyos ay Espiritu. Okay ba? So kung ang Diyos ay Espiritu, ang sabi ko ng John chapter 4 verse 24, if God is Spirit, we must worship God in spirit and so ang Diyos ay spiritual, ang Diyos ay Espiritu, kailangan tayo makipag-ugnay sa Espiritu. At paano tayo makapag-ugnay sa Espiritu? Makapag-ugnay tayo sa mamagitan ng kanyang salita. Okay? So, hindi po sa mamagitan ng ating ginawa o kaya gagawin o kaya hindi ginawa. Hindi tayo dapat makipag-ugnayan sa Diyos sa mamagitan po kung ano ang ginagawa ng tao at ginagawa ng mundo. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Okay ba? So, hindi kaya makipag-ugnay ng Diyos sa mamagitan ng pisikal. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao. Okay ba? Para makapag-ugnay ang Diyos sa tao. Kaya, bakit pa niya kailangan pumunta dito sa mundo, magkatawang tao, para iligtas ang mundo, di ba ang Diyos ay makapangyarihan? Kaya kailangan niya magkatawang tao dahil hindi siya pwede umugnay sa Diyos o sa tao na walang pisika. Okay ba? Amen.
dahil siya ay Espiritu. Kaya naman tayo ngayon, dahil ang Diyos ay Espiritu, kailangan gumamit tayo ng spiritual para makapag-ugnay tayo sa Diyos. Kung paano ang Diyos ay gumagamit ng physical para siya makapag-ugnay sa atin, tayo naman, kailangan tayo gumamit ng spiritual na bagay para tayo ay makapag-ugnay sa Diyos. Malino po ba? Oh. So, hindi pwedeng makipag-ugnay sa Diyos, ang Diyos sa atin, without physical. Kaya, hindi tayo makipag-ugnay sa Kanya without physical, dahil ang Diyos ay Espiritu. So, kailangan magpag-ugnay tayo sa mga magitan spiritual at yan po ay ang kanyang mga salita ay mga bagay na Espiritu. Kaya kung marami mga Kristiyano, marami sa atin, at kasama po ko na-prostrate tayo mga Kristiyano dahil magmulanan tayo na born again, pasimula tayo sa spiritual, hindi sa mabuting gawa natin, di ba? Hindi ka naligtas dahil sa mabuting gawa mo. Hindi ka naligtas dahil sa reliyon mo at sa trabaho mo o posisyon mo. Masama o mabuti ka man, no? Kaya ka naligtas dahil tinanggap mo ang mga bagay na spiritual at yan ang salita ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ay nagbunga ng pananampalataya. Okay? Kaya yung mga bagay na hindi natin nakita noon, ng natural na mata, dahil tinanggap natin ang salita ng Panginoon, na nagbunga ng pananampalataya, nakita natin ang mga bagay na hindi natin nakikita sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Okay? Kaya po, magmula noon, nagpasimula tayo sa spiritual, pero pagkatapos nun, nagpag-ugnayan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawa. Na para makamit natin ang mga pangako ng Diyos, para makamit natin ang kalooban ng Diyos, ang mga promises ng Diyos, ay sa pamamagitan ng ating gawa kung paano namumuhay ang mundo ito. Kaya, tayo ay namangka sa dalawang ilog. Okay? Namangka po tayo sa dalawang ilog. At sa ating pong pagiging matuwid, sa pagiging Kristiyano na tayo ay na-forgive, napatawad ng ating mga kasalanan. Okay? Napatawad ng ating kasalanan. Tayo ay lumalakad sa Espiritu. Pero pagdating sa ibang bagay, material, pamilya, negosyo, ay sa sistema ng mundo, kaya tayo ay lumangka sa dalawa. Kaya kung maraming Kristiyano na nahihirapan, dahil sa pamamagitan ng gawa ng tao, sistema ng tao, doon tayo nagpatuloy mamuhay bilang Kristiyano. Hello? Kailangan, kung tayo pinagpasimula sa Espiritu, na tayo ay nakonect sa Diyos dahil siya ay Espiritu, at nakonect tayo sa magitan ng spiritual, at yan po ay mga salita ng Diyos. Kaya ka nakonect sa Diyos na Espiritu dahil ginamit mo ang mga bagay na Espiritu, at yan ang salita ng Diyos. Hello? Hindi ka nakonect dahil sa sistema ng tao, hindi dahil sa gawa mo at posisyon mo. Nakonect ka dahil ginamit mo ang spiritual na bagay, at ang spiritual na bagay ay pinaniwalaan mo ang salita ng Diyos, kaya ka na-connect sa isang Diyos na Espiritu. Amen. Okay? Kaya po, nakita natin ang hindi natin nakikita ng Diyos. Dahil yung salita ng Panginoon ay nagbunga ng pananampalataya. Amen ba? Nakita niyo po ba na kayo ay napatawad? Nakita niyo po ba ng inyong natural eyes na kayo tinanggap ng Diyos bilang anak niya? Nakita niyo po ba ang kasalanan niyo? Na meron pa yung kasalanan? Nakita ba ninyo
tayo pupunta ng heaven. Hindi natin nakita sa natural natin mata, pero nakita natin yan sa ating pananampalataya. Yun naman. Naging katotohanan sa atin na tayo yung matuloy. Naging makatotohanan sa atin ang ating pagiging anak ng Diyos. It is a reality. Amen? That's why yung sa mamagitan ng sixth sense natin, nakita natin ang mga bagay na hindi nakikita. That's why Hebrews chapter 11 verse 1, substance na po siya. Faith is already reality. Tama po yun. Reality na sa atin that we are righteous. Reality na sa atin that we are son of God. Why? Not because of certificate. Hindi dahil sa birth certificate. Pilipino ako. Bakit? Ang katibayan mo, birth certificate. Na ikaw ay Pilipino. Tama po yun. Hindi, pastor, ang ilong ko, katibayan ko ng Pilipino. O sige, pwede na rin. Di ba? Birth certificate. Ikaw ay Pilipino citizen. Anong katibayan mo? Na ikaw ay anak ng Diyos. Anong katibayan mo na ikaw ay punta ng langit? Yung ibang tao ay lumalakad sa natural. Hindi ka pa mapunta ng langit, sinasabi mo pupunta ka ng heaven. Ang katibayan mo ay ang spiritual na bagay ang salita ng Diyos at naging katotohanan niyan dahil sa pananampalataya ng bunga ng salita ng Panginoon. That's why it is a reality. Kaya kung pupunta ka ng heaven, nabibigyan ka. Ay, ito mo, heaven! Sabihin mo, no, it's already a reality today. You're expecting, it's reality. Tama ba yan? Are you righteous? You are your son of God. Hindi ka naging anak ng Diyos o magiging anak pa lang ng Diyos. You are now a child of God by faith o through faith na bunga ng salita ng Panginoon. Tama mo ulit. Hindi ka anak ka ng Diyos. Ayaw pa kayo magiging. Anak mo ba kayo ng Diyos? Bakit? Kasi dahil sa salitang tinanggap mo at napatunayan mo na ikaw ay anak ng Diyos, nagbubunga ng pananampalataya. Ang salita ng Panginoon at nakita mo ang naging mga katotohanan na ikaw ay hindi ka lang magiging anak ng Diyos pagpunta mo ng langit, kundi ngayon pala ay anak ka ng Diyos. Kaya ikaw ay, inaasahan na pupunta ng langit dahil sa salita ng Diyos na tinanggap mo at naging mga katotohanan ko dahil ang salita ng Diyos ay nagbunga ng pananampalataya at yan ay naging mga katotohanan. It is not sin. It is not sin. Sa isang hukom, hindi nakita ang krimen, pero dahil sa mga ebidensya, evidence, no? Sa King James Version, evidence. Dahil sa mga ebidensya, yung hindi nakita krimen ng judge, nagiging makatotohanan. Yung mga bagay na hindi nakita dahil sa mga ebidensya. Kaya po, faith is an evidence. So sa mga makita ng pananampalataya, yung hindi nakikita na natural ng mata, ay nakikita mo sa mga makita ng pananampalataya. That's why faith is an evidence. Ebidensya ang pananampalataya. Kaya magpatuloy po tayo sa spiritual na bagay kung paano tayo nagpasimula ng pag-unay sa Diyos ay doon tayo magpatuloy. Kaya sabi nga po sa Philippians chapter 3 verse 3, follow with me. Sundan niyo po. Amen. Okay? Para mabalansin po natin lahat. Philippians chapter 3 verse 3, sabi niya, for we are the circumcision who worship by the Spirit of God. Sa King James Version, His Spirit. Small l o small s. So, ang mga Philippians, ang sabi ni Paul, tayo ang tunay na muli. Dahil tayo ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu
at hindi sa pamamagitan ng laman. Okay? So, pinag-usapan dito sa Philippians 3, it's about the law. Wala nang problema sa pagtutuli ngayon. Wala nang problema sa religiosity sa atin. Ang naging problema natin, like ipag-unayan tayo sa Diyos sa pamamagitan kung ano ang ginagawa ng mundo ito. Na kung saan, ay hindi tayo ganun nagpasimula tayo sa pamamagitan ng spiritual at yan ang salita ng Panginoon. Kaya tayo ay nagkaroon ng ugnayan sa Diyos. Okay? Are you there? Amen. Kaya sabi ni Paul, we are the true circumcision. Tayo ang tunay na tuli. Dahil tayo ay nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Amen. Jesus, by the Spirit of God and glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh. Hindi siya nakikipag-ugnay sa pamamagitan ng laman. Sa King James Version. Bigyan mo nga King James Version. Yeah. Okay? Amen. Okay. Sundan mo ninyo ako. Amen. Focus on the Word. Hello. Focus today, my dear brothers and sisters. This is very, 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 very important. Amen. So, and have no confidence in the flesh. Okay, huwag tayo hindi siya nagpukumpiyansa sa Kanya. Okay? So, hindi dahil mabuti si Paul, hindi dahil masipag si Paul, hindi dahil matyaga si Paul, kaya siya karapat-dapat pagpalain ng Diyos. Hindi po. Wala siyang kumpiyansa sa kanyang sariling kakayahan at hindi siya nagkikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa o gagawin, kundi siya nagkikipag-ugnayan sa pamamagitan ng Espiritu at ang Espiritu ay ang salita ng Panginoon. Okay? Kung tayo magkikipag-ugnayan sa Diyos, sa Espiritu. Amen? Kung paano tayo nagkikipag-ugnayan sa Espiritu na tayo kumilala sa Kanya bilang ating tagapagligtas dahil sa Kanyang mga salita. Amen po ba? Inanggap natin siya dahil sa Kanyang mga salita. Hindi dahil sa mabuting gawa mo. Inanggap mo ang pag-ibig ng Diyos. Inanggap mo ang mabuting balita ng Diyos. Ang Kanyang kabutihan. Dahil inanggap mo at kinilala mo ang salita ng Diyos. Amen po ba? Pero marami sa atin ngayon, tayo naging pag-unayan sa Diyos sa pamamagitan itong ginawa ko pas, Panginoon. Hindi man natin ito sinasabi, pero yun ang nasa isip natin. Kaya karapat-dapat na magtagumpay, kaya karapat-dapat pagpalain dahil itong ginawa ko. Hindi ko ganon kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kundi kikilos ang Diyos kung ano ang sinabi ng Kanyang salita. Hindi kung ano ang ginawa. Alam mo, naintindihan mo natin. Amen. Ganun po, makipag-ugnayan si Pablo at kaya tayo rin ay ganun tayo magpagtuloy. Amen? Sa spiritual. O kaya naman, hindi man sa mabuting gawa natin, kundi sa masamang ginawa natin. Lord, ito yung kaya nahiya ka sa Diyos, kaya hindi ka makaharap sa Diyos, kaya hindi ka makapag-fellowship sa Diyos. Bakit? Kasi ang dinadala mo sa pagkikipag-ugnayan mo sa Kanya ay yung ginawa mo mali. Kailangan magkipag-ugnayan ka sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita na si Kristo ay binayaran na ang lahat ng mong kasalanan. Kaya makakalapit ka sa Diyos dahil ang Diyos at ang tao ang lumagitan sa iyo ay ang Panginoon Jesus. Kaya Lord, alam ko na ako'y nagkasala pero mahal mo ko dahil kay Kristo. Alam ko makakabaon ako, Panginoon, sa anumang aking pagkakamali dahil binayaran ni Kristo ang lahat ng bagay at ang iyong pag-ibig ay nasa akin. Amen po ba? Ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking kapayapaan. Dahil si Kristo ay nasa aking buhay. Sa anumang karamdaman ko, hindi tayo lalapit sa Kanya
sa anumang kailangan natin, lalapit tayo sa Kanya kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Talagang natin ang Panginoon. Amen. Kaya po, maraming mga taong lumalapit kay Jesus, pero isa lang ang gumaling, yung 12 years. 12 years na dumudugo. Kaya sabi ng mga alagad, lahat po ng tao ay umahawak sa inyo. Hindi, meron kapangyarihan lumabas sa akin. Sa daming taong lumalapit sa Jesus at gumihipo sa kanyang lalilayan, sa kanyang damit, isa lang ang gumaling. Bakit? Dahil naniwala o lumapit din siya kay Jesus dahil hindi dahil sa kanyang karamdaman, lumapit siya dahil sa kanyang paniniwala kay Jesus. Amen. Kasi yun ang nakita niya, di ba? Na mahigo pa lang ang laylayan niya. Gagaling ako. Ang nakita niya, yan ay bunga ng paniniwala ng Jesus. Kaya na nakita yun. Dahil, kaya na nakita yun. Dahil sa kanyang pananampalataya, ng bunga ng salita ng Diyos ay pananampalataya. Amen. Amen. Di ba? Kaya po, ipinapaliwanag sa atin ngayon ng Panginoon. In Romans chapter 1, verse 17, nagpasimula tayo sa faith. Magpatuloy tayo sa pananampalataya, and the judge shall live by faith. Basta puro pa pananampalataya, wala nang pera. Puro na spiritual, wala namang physical. May ako dito. Ba? So, tingnan po natin, si verse 7. In Philippians chapter 3, verse 7. For whatever gain I had, I counted. Sabi nga kanina, I counted on God. I count on God. Di ba? Namin natin ganyan. As loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Okay ba? Sa Tagalog siya. Para po, ito po medyo maganda po ang pagkatagalog. Romans 3, 7 hanggang 8. 3. Yeah, Philippians 3, 7. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagan ko noon ay pinuri ko wala ang pagmulahan na yun. Di ba? So, dito sa konteksto nito, may pagmamalaki si Paul. Tuli siya, religyoso siya, mabuti siya, tumutupad siya sa batas. Pero, ang bagay na daw yun, na dati niya pinagmamalaki, ngayon ay hindi niya pinagmamalaki sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Okay ba? Amen? Okay? Walang kabuluhan ngayon. Ang mga bagay na dati niyang pinapahalagahan, yung kanyang sarili, ang kanyang ginagawa, ang kanyang posisyon na bilang pariseo ako, alam ko ang batas, alam ko ang ginagawa ko, na dati niyang pinapahalagahan, ngayon, ito ay inaari niyang walang kabuluhan. Sige na, basahin natin ang verse 8 habang hindi na-alis kayo sa mic. Sige po, 1, 2, 3. Oo! Ay pinapalagang kung wala pamuluhan, makamtan mo lamang si Kristo. Yan po. So, kailangan na ngayon ay tayo ay nagpasimula sa Espiritu, magpatuloy tayo sa Espiritu, hindi sa mga bagay
dito sa mundo, tayo ay makipag-ugnayan kay Kristo, hindi dahil sa ating nagawa o hindi ginawa. No? Hindi ka nakatulog, may dinaramdam ka, no? Naguyat ka, mahina ang katawan mo, huwag kang makipag-ugnayan doon sa iyong sitwasyon. Makipag-ugnayan ka kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Huwag kang makipag-ugnayan kung anong nararamdaman mo. Okay ba? Makipag-ugnayan ka sa pamamagitan ng spiritual. Dahil ang Diyos ay spirito, at ang sinasabi ng spiritual, you are strong. You are more than conqueror. Through Christ, who loves us. Amen? So, you stand on His word. Kaya napakahalaga ng understanding. Napakahalaga ng pag-unawa ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, yun ang ginagamit natin para tayo ay makipag-ugnay sa Kanya. Okay ba? Kaya kung wala tayong alam sa mga bagay ng Espiritu, ang alam na natin ay patungkol sa namatayan ni Kristo. Yan yung Hebrew chapter 6, elementary. Hello? Elementary yan. Kung yun lang alam natin ng elementary yan, ng mga katuruan, sabi ng Hebrew, kailangan magpatuloy ka. Kasi kung hindi tayo magpapatuloy doon, yun lang ang maranasan natin. At kung ang alam lang natin, yun lang, at ang mga bagay na pagpapatuloy natin sa Kristiyano ay ang mundong ito, hindi pwede gamitin ang mga bagay na pinapahalaga ng mundo para makipag-ugnay sa Diyos. Amen ba? Kaya kahit walang Diyos, kapag sinunod mo ang sistema ng mundo ito, nangyayari ang ginagawa niya. Tama po kayo? Tama po ba? Nangyayari kahit walang Diyos. Gusto magnakaw. Mahulpul na po, burak. Burak, bakit na po, binubiri ba po? Di ba? Nangyayari, kahit wala silang Diyos. Pwede silang magtagumpay, pwede silang maging successful. Kahit walang Diyos, ay ang sinusunod nila ay ang sistema ng mundo ito. Amen po ba? Okay? Kaya po, kung ang mga pangako ng Diyos ang gusto nating baranasan, ang sistema ng Diyos ay spiritual. At yun ang gamitin natin. At huwag ang sistema ng mundo ito. Hello? Kaya tayo nagtataka, mabait naman ako sa Kanya. Ba't siya yumayaman? Ba't siya nagkatagumpay? Samantalang ako, napakabait. At hindi ako pinagpapalan ng Diyos. Ibig sabihin doon, nakikipag-ugnayan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ginagawa natin, sa kabalikan mo. Kaya hindi mo nararanasan ng Diyos. Inaasahan ng Diyos sa pamamagitan ng ginagawa. Samantalang ng mga taga-mundo, wala silang inaasahan ng Diyos, pero inaasahan nila ang sistema ng mundo, kaya sila nagtatagumpay. Correct! Sabi ni Bishop, sige, magpatuloy tayo. Salamat. Hingan! Ibig sabihin po. Nakita niyo na po ba? Huwag tayo makipag-ugnayan kung ano ang sistema ng mundo ito. Amen? Makipag-ugnayan tayo sa mundo ito sa pamamagitan ng sistema ng mundo. Amen? Pero kapag tayo ay makipag-ugnayan sa Diyos, huwag natin gamitin ang sistema ng mundo para tayo magpalayan. That's why, apart from me, you can do nothing. Kung gusto natin maranasan ang mga imposible sa tao, pero posible sa Diyos, kailangan natin ang Panginoon Jesus at ang Panginoon Jesus na salita ay naging tao. Kaya ang mga bagay ng salita ng Diyos ay spiritual. Yun ang gamitin natin. At it is impossible. Kaya kapag ito ay supernatural, kapag ito ay mula sa salita ng Panginoon, ito ay
beyond your natural ability. Amen po. Amen. So, whatever righteousness you count, ang sabi nga po ng Isaiah chapter 64 verse 6, itong lahat ng mga katuwiran ng tao, walang kwenta sa harapan ng Diyos. That's why Paul says, it is all rubbish. Ano mang mabuting gawa ng tao, sa harapan ng Diyos, lahat ng ito ay walang kwenta. Sa mundo, mahalaga ang mabuting gawa. Sa mundo, mahalaga yan. Pero sa harapan ng Diyos, hindi sa mamagitan ng gawa ng tao, either masama o mabuti, para maranasan mo ang pangako ng Diyos. At kapag masasabi mong naranasan mo ang pangako ng Panginoon, hindi galing sa kakayahan ng tao. Pwede niyang gamitin ang pisikal, pero hindi kung paano gagamitin ng tao ang pisikal. Kaya nga po, ipapahiya ng Panginoon ang mga marurunong. Hindi niya gagamitin ang mga mighty men. He will use the foolish things na walang halaga sa mundo, like the lepers, mga leprosy, tama mo ba yan? Mga ketomin, ginamit ng Diyos para lamang maranasan ng tao in a supernatural way. That is supernatural way. Amen. Pero marami sa atin ngayon, inaasahan natin ang Panginoon sa trabaho natin, sa ginagawa natin. Hindi mo pwede asahan ng Diyos sa mamagitan ng iyong gawa. Asahan ng Diyos sa mamagitan ng kanyang mga salita. You are righteous not because of your good works. You are a child of God not because of your good works. It is because the Word of God says, and you believe, and you accept the Word that you are a child of God. Oh. Amen po ba? Oh. Kaya po, kailangan pa rin magpatuloy na maunawaan ang salita ng Panginoon kung paano tayo nagpasimula. Bilang ng Diyos, sa salita ng Panginoon, sa spiritual na batay, magpatuloy tayo sa spiritual. Amen. Kaya, walang halaga ang lahat ng bagay nito ay mapagtangkulang si Kristo because Christ is everything to us. Amen po. Amen? Kaya na true faith, through His Word, by His Word, ayan, by His Word, true faith, okay? Sa magitan, o sa kanyang salita yan, by His Word, sa kanyang salita, na nagbubula ng pananampalataya, na sa magitan ng pananampalataya, ikaw ngayon ay matuwid, anak ng Diyos, ikaw ay pupunta ng langit, hindi mo ng hell, na kahit hindi mo malakit ang hell, hindi mo nakit ang heaven, ay pinaniwalaan na dahil ito ay dahil sa iyong pananampalataya, kaya mo nakita yan at pinaniwalaan mo dahil tinanggap mo ang salita ng Diyos sa buhay. Alinaw mo ba? Amen? Oh. Kaya sa mamagitan po ng salita ng Panginoon, o sa kanyang salita, na sa mamagitan ng pananampalataya, na tayo'y magpapatuloy, ang mga ilang pangako ng Panginoon, and my God shall supply all my needs according to His riches, not the riches of this world. Amen po ba? Oh, hello? Naging malinaw po ba? According to His riches. Kaya po na hindi naranasan His riches dahil pinukuha natin ang riches ng Diyos sa mamagitan ng gawa ng tao. Wrong! Kaya hindi natin nakukuha. Habang tayo nagpapatuloy bilang Kristiyano, naghihirap tayo. Oo, hindi. Oo, hindi. Bakit kasi mali? Inisip tayo. Why? Bakit siya nagpo-concentrate sa iyo? Because you are blessed. You have the potential.
Kaya pina-plus-plus natin. Oo, spiritual. Pero kailangan din ito. Spiritual. Yes, Diyos. Pero kailangan dito. No. Kailangan. God, give you. God is excellent. Communicate with Him. Commune with Him. Fellowship with Him. Amen? Trust Him through His Word. Not to your business. Not to your intelligent IQ. Not to your ability. Hello? Kaya po, it's about time for us. Na para maranasan kung paano natin nagpasimulang naranasan ng Panginoon ay sa spiritual, magpatuloy tayo sa spiritual. He became poor so that we become rich. Kung totoo yung sa kanyang kamatayan sa krus, naging kasalanan siya at binigay sa atin ang katuwiran. Ganun din naman, kailangan totoo yung He became poor so that you will become rich. And you will be rich according to His Word, to spiritual things. Amen? Amen? Oh, ganun po yun. Kasi po, kung hindi po gano'n, pagkatapos kong tagapin ang Panginoon, alamin ko na ang sistema ng mundo kaysa alamin ko pa ang Bible. Di ba? O, kung parayayaman ako, at para magtagumpayan sa mundo nito, ba't kailangan ko pang mag-spend ng time sa salita ng Panginoon? Wherein, lugi ako kung ang mga tao na yun na nagtatrabaho ng doing business, ako nandito sa church. Para makuha ko ang tagumpay na sinasabi ng pangako ng Diyos na ikaw ay magtatagumpay at magiging successful. So, makita ng mundo ito, huwag na akong mag-church at huwag na akong mag-serve. Ikas na naman. Di ba? O, kung ang pinag-uusapan, paano magtipid? Pinag-uusapan, paano mag-negosyo? Ba't pupunta pa dito? Hindi naman ako tagapagturo ng negosyo. Hindi naman ako businessman. Para matutuhan nyo yun, hindi ko. Waste of time yun. Punta na ako doon. Mag-negosyo na ako. Kung sa mamagitan ng negosyo, sa mamagitan ng trabaho, sa mamagitan ng pag-aaral, mag-aral na ako mag-aral para yung His riches ay maranasan. Tama ba? Oo. Kaya po mga kapatid, it's about time na tayo po'y patuloy na makaunawa ng salita ng Panginoon. Hindi mo lang itong minsan gabi o araw na ito. Kailangan tuloy-tuloy dahil ang binhi ay kailangan alagaan. Hindi mo itinanim mo ang buto ng mangga, buto ng lansones. Pabayaan mo na. It takes process. Proseso. Kaya si Maria, I am your servant, ako po ay yung lingkod. Let your word be done. Kung anong sinabi mo, mangyari. He conceived the word. Kaya yung mga bagay na imposible, like Elizabeth, bawo siya, but because of His word, na tinanggap niya na spiritual, kaya nangyari ang mga bagay na spiritual sa buhay nila. Na imposible sa tao. Imposible sa kaisipan ng tao na yung baog magkaroon ng anak. Sa science, mahirap mangyari yun. Pero sa spiritual, mangyayari. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan at mangyayari ang makapangyarihan ng kapangyarihan ng Diyos ay maranasan natin sa pamagitan ng mga bagay na spiritual at spiritual. Amen? So, ngayon, balansihin ko. Amen.
Dahil tinanggap mo ang salita ng Panginoon at ang salita ng Panginoon nagbunga ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Nakita mo ngayon sa mga makita ng pananampalataya that you are righteous. Tama ba? Now, ngayon na nakita mo, ang pananampalataya ay nagbunga ito ng katuwiran sa buhay mo. Na hindi ka nabago ng tao, hindi mo nabago ang sarili mo, pero dahil nakita mo sa magitan ng pananampalataya na you are righteous because of His Word, dahil ang kanyang salita ay pinaniwalaan mo, ito ngayon ay nagkaroon ng buhay ito sa iyong buhay, kaya ka nakapabuhay na bilang matuwid o nakapagbago na hindi mo inublig ang sarili mo at hindi mo pinilit ang sarili mo, kundi ko'y bunga ng pananampalataya mo, ng pananampalataya niya, ay nakita mo yung mga bagay na hindi nakita ng mata at ito'y nangyari dahil sa salita ng Diyos. Amen? Kaya, hindi ka lalayo sa mundo. Bakit? Kasi, ang mabuting gawa ay kailangan ng mundo. Kaya naman naging katanggap-tanggap ka sa pamilya. Kaya naman, ikaw ay pinagtitiwalaan na yun. Dahil, nagbunga yung pananampalataya mo ng katuwiran, ng mabuting gawa. Kung ikaw man ay gagamit, ikaw man ay sinumalo, ikaw man ay nagmumura na dating namumuli, nasa pisalaman ang bago, yung sikuya, iwang ka sa rin, may muriyan ka ang bago. Pero ngayon, bibigyan mo para sa mga sobra na. O, kami na mo. Yan ay bunga. O, nagiging malapit ka. O. Amen? At nung na-born na din ka, maraming na may crush sa'yo. Dahil mabait kang tao, amen? O. Ibig sabihin, hindi ka lalayo sa mundo. Nandiyo tayo? Kasi nagbunga yung pananampalataya na mabuting gawa dahil nakita mo ang mga bagay na hindi mo nakikita noon. Dahil yan ay bunga ng salita ng Panginoon na siyang tinanggap mo sa buhay. Tinanggap mo na salita ng Panginoon na siyang naunawaan mo. Kita niyo mo yung sequence? Ganun po yun. Kaya po, kung tayo magpapatuloy sa salita ng Panginoon, na mararanasan natin na kabutihan, ang mga pangako ng Diyos na hindi sa pamagitan ng sistema ng mundo, siksik-ligid mga kapatid ang mangyayari sa iyo. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nakikita mo sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng Diyos ay laging kasama mo siya, hindi ko niya iiwan, pababayaan man. Alam mo ng Diyos ay laging kasama mo at meron siyang kayamanan na pwede mong maranasan sa buhay mo. Ikaw ay magiging masaya, tama mo yan? At pagiging masaya mo at pagiging malaya mo, namamahal mo ang mga bagay na hindi mo namamahal dati. Tama mo yan? Nagiging masipag ka at sa kasipagan mo yun at sa katalinuhan mo ngayon na nagagaling sa Diyos, tama mo yan? Nabunga ng iyong pananampalataya, ng pananampalataya, bunga ng salita ng Panginoon, mayroong pakinabang sa mundo ito. May pakinabang ka sa mundo ito. Makikinabang ka sa mundo ito, makikinabang ka pa ngayon doon sa relasyon mo sa Diyos. O ganun po yun. Amen. Kaya masaya kang gumagawa. Hindi ka gagawa para maging masaya. Yun ang mundo. Ang mundo ngayon ay kailangan gumawa sila ng mabuti. Ang mundo ngayon
ay pwersado sila na maging masipag, ang mundo ay kailangan na gumawa. Kaya maraming mga tao napapagod. Dahil ang pinanggagalingan ng kanilang mabuti gawa ay ang kanilang sarili. At para maging masaya sila, kailangan silang gumawa dahil hindi sila kikita. Hello? Kung hindi nila gagawin ito, kung wala nito, hindi sila magiging maligaya. Kaya obligado silang magtrabaho, obligado silang tumayot, at sila makuha yung gusto nila, at kapag nakuha yung gusto nila, doon sila liligaya. Pero yung mga Kristiyano, dahil sa kanyang relasyon sa Panginoon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang pinanggagalingan ng kanyang kasiyahan ay ang relasyon niya sa Panginoon. Ang kanyang kabutihan, ang unconditional love of God. Kaya siya'y magiging blessing sa mundo dahil masaya siyang ginagawa yun. Dahil sa kanyang relasyon. Kaya po sa mag-asawa, hindi ka inaalis sa mga magulang mo. Di ba? Who is better than one? Dahil masaya ka, inspired siya. Hallelujah! Di ba? Bunga yun ng relasyon. Bunga ng relasyon ay yung mamahalin mo pa ang iyong pamilya. At bunga ng relasyon, dumadami yung pamilya mo. Kung sa mundo ito, pwede yun lang, may nangyayari, how much more the agape? Kaya po, higit na pakinabang na makilala ang Panginoon. Hindi ka lulugi, kundi higit ang pakinabang. Hindi aalisin ang kayamanan, hindi aalisin ang anong bagay sa iyo, hindi aalisin ang anong bagay, kundi higit pa na ikinasisiyan mo sa mundo ay makakabit mo sa Panginoon. Kaya you will live alone in Christ because Christ is everything. Amen? Kung sa Pileo, hindi ako mabubuhay. Kung hindi ko nakamit ang mismo ko. Walang sa Israel yung buhay. You are my everything. At kapag nakuha mo siya, hindi mo na kailangan yung asawa. Enough na siya para sa asawa. How much more God? How much more God? Amen? Na hindi kaya ibigay ng tao even though it is Pileo, it is limited, but agape love is everything. Amen po ba? Okay? Are you listening? Kaya po, hindi KJ ang spiritual. Ang spiritual ay kaya niyang abutin ang physical. Tama ba yan? Because the spirit gives life. Without the spirit, there is no life. But physical cannot reach spiritual. Kaya hindi pwede paghalo po. Spiritual is spiritual. John chapter 3. Physical is physical. Flesh is flesh. Amen. Okay po ba? Kaya tayo po ay namangka sa dalawang iyon. Yun ang nangyari. You cannot serve two masters. You cannot serve God and Mammon. Hindi pwede sabihin natin, ano gusto mo, Diyos o pera? Ang sabi ng mga ilang matalinong Kristiyano, pareho! Dati, pareho dapat. But no, today, Christ will seek the kingdom of God and His righteousness first, and all these things shall be added. Kaya po, mas epektibo ka. Mas makakapag-relate ka ng gusto sa Diyos. Dahil kapag pinili natin ang pinakamainat, pinakamabuti sa atin, and all these things shall be added.
naglino ka, pinag-usapan ko yung pera, hindi, minor mo yun, minor things. Bunga na lang, hindi ko ba? O, tinabalik. Ayan, mali. Number 1 na tinabalik. Number 2, okay. Iko. 89 na pwede, pwede. 2011, may kukulang. Ayan, 12, 11, Ayan. Kasi bago, hindi na yung tinatawag ko 1990. O hindi, di ba? Hindi naman yun ang pinag-usapan. It's a relationship. Because that is a minor thing. Kaya the listing, sabi ng Luke chapter 16, is the riches of this world. Is the pinamalik na pwede natin maranasan sa pagkakala ng sa Diyos. Amen? First John chapter 5 verse 4. Ay, mali. First Corinthians chapter 15. Oh, no. Yeah, chapter 15, verse 10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them. Though it was not I, but by the grace of God that is within me. Sabi mo, lalo ngayon ay ako dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kaputihan ng Panginoon. Okay? At hindi nawala ng halaga ang biyaya at kaputihan ng Diyos sa akin. Bakit? Kasi I work hard. Lalo ako naging masipag kaysa ibang tao. Yun ang bunga ng pananampalataya. Ano? Hindi ka spiritual na tamad. Hindi pwede yun. Kung spiritual ka, you are a two-minor. Hindi ka spiritual na sumusunod sa salita ng Panginoon na hindi ka nagbibigay. Oh. Kaya yun ang bunga ng pananampalataya. Ang sabi ni Paul, higit akong mas masipag kaysa iba. Pero hindi siya nagmamalaki sa kanyang nagawa, kundi dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, kaya niya nagawa ang mga bagay na higit pa sa iyong tao. Ang ipinagmamalaki niya ay ang kabutihan ng Diyos na siya nagbigay ng kapangyarihan, ng motivation, ng saya, kung bakit siya masaya kung gumagawa. Hindi siya gumagawa dahil magiging masaya siya. I-enjoy what he's doing. Hindi po yun. Masaya siya, kaya siya gumagawa. Hindi ka gumagawa dahil nag-enjoy ka. Hindi po. Masaya ka na, kaya ka gagawa. Yun ang salita ng Diyos. Yun ang bunga ng pananampalataya. Yun ang bunga ng biyaya ng Panginoon. Kaya po, the bottom line is, you need to understand the Word of God. Amen? Kaya kapag lalapit tayo sa ngayon sa Panginoon, pag ipag-ugnayan tayo, hindi sa problema. Dahil sa problema mo, dahil maraming utang, dahil may pangdaman ka, kaya malapit sa Diyos. Hindi po, hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Kung mag-ipag-ugnayan ka sa makita ng salita. Amen? Kaya, through faith, you see the things that we hope for. Ang nakikita mo, hindi pera. Hindi, maraming Kristiyano gano'n. Positive thinking, bahay, magdodrawing sila ng bahay, magdodrawing sila ng cellphone, magdodrawing sila ng bahay, ng kotse. Mali! Kabukayan ng mundo. Kaya po yung mga Kristiyano, agrabyado. Kasi po, yung mundo, sinusunod na gusto ang salitang mundo. Tayo, dalawa. Namamaka tayo sa dalawa. Amen. Kaya, nagpupuri tayo sa Diyos dahil sa mga material. Ito, kahit may Ginoo, dinanap ulit. Kahit may Ginoo, dinanap mo kotse. Talugod ng Ginoo. Puro bagay. Sinasabi mo sa asawa mo, ay, kalugod mo sa asawa ko, dinanap mo ulit. Kalugod mo yung asawa ko. O nakahit yung yaraman ko. Material yung mo, di ba? Ganun yan. Ay, pagsibihan na ako yung asawa ko. Pagkutut akin, ginawa ng katulong, ano kanina? Hindi magandang, alam mo?
nagligaw ka at mahal mo siya, hindi ka pa niya binigyan, hindi ka pa sinervisyoan, nakita mo pala, mahal mo na siya. Hello? Yun po yung unay na pag-ibig pero yun. Amen? How much more the love of God? How much more the love of God in our lives? Amen? So, approach God through His Word. Amen? Okay? You confess what you believe. You confess the Word. Not material things. Amen? And through His Word, may revelation knowledge po yan. May revelation knowledge. The wisdom of God will be there. In order para ito ay ma-translate naman dito sa mundo. Di ba? Hello? Okay? So, hindi pwede kasi gamitin ang spiritual sa mundo ito. Kailangan magbumay ito ng material. At yan, ang consequence nito, by His Word, ang bunga ng Word ay faith, at ang bunga ng faith ay yung mabuting gawa. Kapag nakita mo ang Diyos, nakita mo, malaman mo, hindi ang problema mo pag lumalaki ka sa Diyos. Hindi ang kulang mo kung bakit lumalaki ka sa Diyos. Hindi yung kailangan mo kung bakit dahil sa paniniwala mo sa Diyos. Siya ang nakikita mo sa buhay. Diba? Kaya nung lumapit tayo una sa Panginoon, nakita natin ang Panginoon at kanyang pag-ibig. Nakita natin na siya yung matay sa krus para sa atin. Hindi yung kasalanan mo nakita mo. Makasalanan mo na po. Pumapatay yung tao, gusto yung mga hindi. Ang nakita mo ay yung kapatawaran ng Panginoon Jesus sa mga kasalanan mo. Yun ang nakita mo. Hindi yung mali yung ginawa ang nakita mo. Kundi ang kabutihan ng Panginoon ang nakita mo. At doon tayo magpatulog. At nakita mo yan. Dahil sa pananampalataya mo, ng pananampalataya mo ay bunga ng salita ng Diyos na siya narinig mo at tinanggap mo sa buhay. Amen? Amen? Kaya po halimbawa, nakapag-asawa ng American citizen. American citizen siya. Kung ano siya, citizen siya, magiging citizen ako. Tama po ba? Pero kung ako'y mag-isa, kailangan ako dumaan sa proseso. Kailangan na mag-green card or yung proseso. Working visa, tama po. Mag-sponsor sa akin. Pero kung asawa ko, American citizen lang, automatic yun. Kung ano yung nasa kanya, kaysa. At dahil ako yung American citizen na, makakapagtrabaho ako. Hindi ako illegal. Ha? Pero kung ako yung walang relasyon ng American citizen, wala po akong karapatan magtrabaho. Illegal ako. Ay, gawin naman po natin. O kaya sa relasyon natin sa Panginoon, kung anong nasa Kanya, ay sa atin. Kaya po, tayo po ay makakapagtrabaho ng gusto dito sa mundo dahil sa relasyon natin sa Panginoon. Hindi tayo illegal, hindi tayo hipokrito. Amen? Hindi tayo musamot. Amen? Hallelujah! Kundi masaya tayong ginagawa tayo sa relasyon natin. Confidence tayo. Kumpiyansa tayo because of our relationship. In 1 John chapter 4, verse 4, chapter 5, verse 4, for everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Amen? That's why you can redeem the time because of your belief, because of what you see to God, what you understand about God. And that faith will overcome the corruption of this world. Pero paano natin ang Panginoon? Amen? Let's go stand.